Si Park Si-roy ay dating pasaway na estudyante, madalas parusahan ng guro sa pagbabalanse ng balde ng tubig sa ulo. Pero sa likod ng kanyang kapilyuhan, mabait talaga siya, kabaligtaran ng malupit na si Jang Gun-wan na nanbubuli sa mga kaklase. Si Gun-wan ay anak ng mayaman, kaya walang nangangahas na gumanti sa kanya. Nang makita ni Si-roy ang kawalan ng hustisya, tumayo siya agad pero binalaan siya ni Sua, "Wag mong galitin yan. Kapag ininis mo siya, malalagay sa panganib ang buong pamilya mo." Kahit may babala, lumapit si Roy para pigilan si Gunwan at pinagsabihan pa ito sa harap ng mga nagugulat na kaklase. Napahiya si Gunwan kaya para patunayan ang sarili, patuloy niyang inapi ang kaibigan ni Seroy. Hinamon niya si Seroy na makipag-away. Nang malapit ng mag-away ang dalawa, pumasok ang guro pero hindi pinansin ni Gunwan at patuloy na nambubuli. Ang guro, dahil takot sa impluensya ng mayaman, ay nagbulag-bulagan na lang. Si Gunwan, nang makita ito, ay patuloy na nang aasar kay Seroy. Hindi napigilan ang sarili, sinalakay ni Seroy si Gunwan, hindi alam na malalagay sa panganib ang buong pamilya niya. Nagtrabaho ang ama ni Seroy sa kumpanya ng ama ni Gunwan. Agad-agad matapos ang insidente, ipinatawag ng manager ang ama ni Seroy. Samantala, hinampas ng tungkod ng vice-principal si Seroy. Pinahirapan siya hanggang sa punto ng kalungkutan para makita ni Gunwan. Yumuko ang prinsipal at humingi ng paumanhin sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Gunwan kasama ang ama ni Seroy. Ang ama ni Gunwan, ang chairman ng grupo ni Janga. Nalaman niyang matagal nang nagtatrabaho ang ama ni Seroy sa kanyang kumpanya. Ayaw niyang paalisin o ipakulong si Seroy. Labis na nagpasalamat ang ama ni Seroy, pero iginiit ng chairman na lumuhod si Seroy at humingi ng tawad kay Gunwan. Si Seroy, dahil matuwid at matigas ang ulo, ay tumanggi. "Tinuruan ako ng tatay ko na huwag ibaba ang dignidad ko," sabi niya. Nang marinig ito, nagalit ng todo ang chairman. Hindi inaasahan, ipinagmalaki ng ama ni Seroy ang anak na natuwa sa pagiging matuwid nito. Dahil sa galit, naisip ni Gunwan ang isang malupit na plano. Lalo pang nagalit ang chairman, agad na tinanggal sa trabaho ang ama ni Seroy. Labis na nalungkot si Seroy sa nangyari. Kinuyom niya ang mga kamao pero parang wala siyang magawa. Nagpunta sila sa isang inuman para magtapat sa isa't isa. Sabi ng ama ni Seroy, masaya siyang nakitang lumaki na ang anak. "Kung tayo'y matuwid, wala tayong pagsisihan. Masayang uminom, di alam ang paparating." Kinabukasan, may lumabas na paunawa sa pisara. Napilitang tumigil sa pag-aaral si Seroy. Walang trabaho't tinanggal ang anak, ginamit ng ama ang ipon para sa restaurant. Madalas kumain doon si Sua kasama niya. Si Gunwan, nagkagusto kay Sua, niligawan siya, pero kay Seroy lang ito. Galit sa pamilya ni Seroy, nagbalak maghiganti si Gunwan. Isang araw habang naghahatid ng pagkain ng ama ni Seroy gamit ang motor, nabangga siya ni Gunwan mula sa likod, na naging dahilan ng pagkahulog niya sa bundok. Agad na namatay ang ama ni Seroy, lubos na nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Ang pagkamatay ng kanyang ama, lalo na sa ganitong paraan, lubos na sumira sa kanya. Habang nagluluksa si Seroy, dumating ang mga pulis para sabihing nais makipagkasundo ng panig ng salarin. Nagalit si Seroy dahil pakiramdam niya'y hindi nila iginagalang ang buhay ng kanyang ama. Nang pulutin ni Sua ang mga dokumento, nakita niya ang larawan ng kotse ni Gunwan at nakilala ang plaka. Malinaw na ang pulis at mayayaman ang nag-ayos para may ibang magdala ng sisi sa aksidente. Dahil sa galit, hinanap ni Seroy si Gunwan ng gabing iyon sa hardin ng ospital. Nagulat at natakot, muntik nang bumagsak sa lupa. Ibinuhos ni Seroy ang lahat ng galit niya kay Gunwan. Para kay Seroy, ang ama niya ang lahat at kinuha ng malupit na taong ito ang lahat. Binugbog ni Seroy si Gunwan hanggang mahimatay, balak patayin gamit ang bato. Gayunman, dumating si Sua kasama ang pulis at agad na umawat. Tinutok nila ang baril at sinabihan si Seroy na ihulog ang bato o siya'y babarilin. Nang tumanggi si Seroy, isang pulis ang nagkarga ng baril, handang magpaputok. Sa kritikal na sandaling iyon, pinigilan siya ni Sua. Hinimok niya si Seroy na kumalma. Sinabi na malulungkot ang ama kung itutuloy niya. Sa pag-alaala sa ama, unti-unting kumalma si Seroy at ibinaba ang bato. Ibinaba ng pulis ang baril, pero nagdurusa si Seroy dahil di makapaghiganti. Pagkatapos ng pangyayari, dinala si Seroy sa kulungan. Dumating ang Pangulo, nag-alok ng tawad kung luluhod at hihingi ng paumanhin si Seroy. Galit na galit, agad na sumagot si Seroy, "Ang dapat lumuhod ay ang anak mo." Nagbanta ang Pangulo kay Seroy, "Gagawin kong miserable ang buhay mo sa legal na paraan." Alam ng Pangulo na malapit si Sua kay Seroy, kaya tinawag niya ito sa bahay niya. Alam niyang mahirap si Sua, kaya sinubukan niyang suhulan ito laban kay Seroy. Hindi nagpatinag si Sua at tinanong, "Magkano ba ang alok mo?" Natawa ang chairman sa sagot ni Sua, na tila nakakatawa para sa kanya. Maya-maya, dumating si Gunwan, nagsisisi at gustong umamin sa kanyang ginawa. Ngunit iginiit ng chairman na hindi pwedeng umamin si Gunwan bilang tagapagmana. Dinala ng Pangulo ang anak sa bukid at pinapatay ng manok para maging malupit. Pinilit ng ama ang anak na maging mabagsik para sa yaman ng pamilya. Sa takot sa mana, sumunod na lang si Gunwan sa utos ng ama. Tumawa ng malakas ang Pangulo sa pagsuko ng kanyang anak.
Kinabukasan, naganap ang paglilitis ni si Rui at hinatulan siya ng 3 taong pagkabilanggo. Natuklasan na ang chairman ang pumatay sa taong umamin at nag-frame kay si Rui. Isang pulis na nakakaalam ng totoo ay bigo ngunit walang magawa. Dahil ang direktor ng pulisya ay nasuhulan para manahimik. Sa unang araw ni si Rui sa kulungan, pinilit siyang lumuhod ng mga senior na preso. Ngunit sa halip na matakot, tumawa si Rui ng malakas, ikinagulat ng lahat. Kalaunan, nalaman na ang chairman ang nag-utos sa mga preso na bugbugin si Rui. Binisita ni Sua si Rui at nakita ang kanyang bugbog na mukha. Dala ng guilt, umamin siya. Ipinagkanulo kita para sa pera pang-aral. Ngunit hindi siya sinisi ni si Rui. Bago umalis, sinabi niyang gusto niya si Sua at hahanapin siya pagkalaya. Umasa si Sua na yayaman si Rui at maghihiganti sa chairman pagkalaya. Nagpaalam sila, nangako sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 3 taon at sa wakas ay nakalaya si Rui. Sa bilangguan, nakaibigang gangster ang lubhang nakaimpluwensya sa kanya. Pagkalaya, bumisita siya sa pub at nangakong maghihiganti sa tycoon. Tinipon ni si Rui ang impormasyon tungkol sa Janga Group at anak nitong si Gunwan. Sinundan niya ang address ng sulat ni Sua patungong Itaewon. Araw ng pista noon, kaya't napakaabala ng kalye. Nang malito pa si Siroy, bigla siyang niyakap ni Sua. Nagulat si Siroy at hindi makapaniwalang sobrang saya. Inaya ni Sua si Siroy na uminom. Sinabi ni Sua na sa kumpanya ng pamilya ni Gunhwan, siya magtatrabaho, pero hindi siya sinisi ni Siroy. Sinabi rin niyang ilang taon siyang magtatrabaho sa barko. Malungkot si Sua dahil matagal silang maghihiwalay. Kinabukasan, nagsimula na magtrabaho si Siroy sa barko. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ngayon, nagtatrabaho si Sua sa Janga Conglomerate at napakatatagumpay. Mataas din ang paggalang sa kanya ng chairman. Si Gunhwan ay ilang taon nang nanliligaw, pero di pa rin siya nahuhulog dahil mahal pa rin niya si Siroy. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang pumunta sa Itaewon Street, lugar ng kanilang pangako na magkikita muli. Talagang naghihintay si Siroy doon para sa kanya. Tumingin si Sua sa kanya nang may ningning sa mga mata. Matapos ang mahabang paghihiwalay, hindi niya inasahan na ang dating hirit ni Siroy tungkol sa pagbubukas ng restaurant ay nagkatotoo na. Danbam ang pangalan ng restaurant ni Siroy. Ngayong araw ng pagbubukas, sobrang excited ang lahat. Sinong mag-aakala na matapos umupo buong araw, wala pa ring customer sa tindahan. Habang napakataas ng upa sa Itaewon Street, katabi lang nito ang Itaewon High School. Ang grupong ito ng mga babae ay nangbubuli ng ibang mga babae. Sa kamalasan nila, nakatagpo sila ng matigas ang ulong si Yiseo. Inilabas ng babae ang kanyang cellphone para mag-live broadcast online. Agad na naging viral ang post, ginawa siyang sikat. Pero dahil sa clip na to, dumating ang ibang magulang para saktan si Yiseo. Pero, di nila alam, kinunan pala ng kaibigan niya ang eksena. Si Yiseo talaga ang pinakamatalas na dila. Natakot niya ng husto ang nanay na, yon kaya di makapagsalita. Kumaway ang babae at susubukan sanang sampalin si Yiseo, pero bigla itong pinigilan ni Siroy. Sinamantala ni Yiseo ang pagkakataon para sampalin ng ina. Hindi alam ni Siroy ang nangyari at hinabol si Yiseo, hiniling mag-sorry. Nagsinungaling si Yiseo na namatay ang ama dahil sa kanya. Hintayin mo na lang na bumangon siya. Sumilip siya sa pinto at tinukso akong nagsisinungaling daw ako. Ikaw na tanga! Lumabas na matigas din pala ang ulo ni Yiseo tulad ni Siroy. Madalas niyang galitin ang principal pero wala itong magawa. Samantala, sa Janga Corporation, nagpresenta si Gunhwan ng planong bar sa Itaewon. Hindi inaasahan, tumutol si Sua. Nakitang hindi makatwiran, pinunit ng presidente at sinampal si Gunhwan. Agad niyang ipinasa lahat ng tindahan sa Itaewon kay Sua. Galit na hinanap ni Gunhwan si Sua at nagbanta. Matigas din ang ulo ni Sua at nagbanta pabalik. Sabi niya, sigurado kang magmamana ka. May anak sa labas ang chairman. Kaibigan ni Yeo ang anak na ito. Ngayong araw, nagpunta sina Gunhwan at Yeo sa Itaewon sakay ng motor para maglaro. Bigla, dahil sa pagpreno para iwasan ang mga tao, mataas ang lipad ni Yiseo. Noon, namimigay si Siroy ng mga leaflet sa tabi niya. Nang makita ang panganib, mabilis siyang tumakbo para tulungan si Yiseo. Pero nang makita ang mukha nito, naalala niyang Suwail pala itong babae. Tumakbo ang kaibigan para magtanong at agad na tinamaan sa ulo ni Yiseo. Una, may sasabihin si Siroy kay Yiseo, pero bigla siyang nawalan ng malay. Dinala nila si Siroy sa ospital dahil sa labis na pagod. Ganoon siya nahimatay. Samantala, alam ng Pangulo na may kainan si Siroy sa Itaewon, kaya pinagawa niya si Sua. Nalito si Sua dahil may nararamdaman siya para kay Siroy. Pero nabulag siya ng pera. Sundin mo ang utos ng Pangulo.
Nagising si Siroy sa ospital dahil sa sobrang pagod. Sabi ni Hiseo, lumana raw ang leaflet advertising. Tinuruan niya si Siroy mag-advertise sa social media para umunlad. Nakinig si Siroy sa payo at nagpaalam. Nang gabing iyon, pumunta si Hiseo sa Jenga para subukan. Marami nga talaga ang customer sa loob. Nakita ni Sua ang 2 minor de edad at pinaalis. Kaya napagpasyahan nilang 3 na pumunta sa Danbam. Pagpasok nila, nakasalubong nila si Siroy. Dahil walang tao, pinapasok sila kahit alam na minor de edad. Umupo si Hiseo para kumain at agad na pagtantong walang customer ang kainan dahil mukhang madungis ito. Samantala, naglakad si Siroy para alamin kung paano nakakaakit ng mga customer ang ibang kainan. Sa daan, bigla niyang nasalubong si Sua. Ikinumpisal niya na ilang buwan nang hindi maintindihan kung bakit walang customer ang kainan nila. Pagdating sa tindahan, napansin ni Sua na minor de edad pa ang grupo ni Yeo, kaya agad siyang tumawag ng pulis. Sa loob, ang kaibigan ni Hiseo ay bastos ang asal sa mga empleyado. Agad namang ipinagtanggol ni Siroy at sinaway ang lalaki, hinihiling na maging makatuwiran. Lasing na lasing ang binatang iyon at sinimulan siyang insultuhin. Hinawakan pa niya ang kuwelyo ni Siroy at gustong suntukin ito. Di inaasahan, nang suntukin niya si Siroy, humarang ang empleyado at sinampal siya, kaya nawala ng malay ang binata. Sa huli, kinuha niya ang kumukulong palayok at ibinuhos ito sa paanan ng binata. Lumabas na isang siga pala ang empleyadong ito. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Sabi ng pulis may nag-report na may mga minor de edad dito. Dahil dito, lahat sila'y inaresto at dinala sa istasyon. Karaniwang parusa ay pilitin silang magsara ng ilang buwan. Nagalit si Hiseo at naging sanhi ng gulo dahil dito. Biglang dumating si Gunwon para tulungan ang kapatid ayon sa utos. Natawa siya ng todo sa pagkabigo ni Siroy at nagalit ng husto si Siroy. Nakita ng pulis na anak ito ng Pangulo, kaya binaliwala nila ito. Pero pinigilan ni Siroy ang mga pulis na huwag pansinin ito. Sabi niya, tratuhin siya bilang guilty at bakit pinapalaya dahil mayaman lang. Hindi maintindihan ni Siroy bakit takot ang pulis sa anak ng mayayaman. Pagkatapos magsalita, tumayo si Siroy at umalis. Nakita ito ni Hiseo at hinabol siya. Nawala ka ba sa sarili? Ang pagsasara ng ilang buwan ay mangangahulugang siya'y mabangkarote. Pinuna siya ni Hiseo dahil masyadong diretsyo at di marunong yumuko. Sabi ni Siroy, isa lang daw siyang taong mahilig manira. Saglit lang ang pagtatalo ng dalawa. Nang mga oras na yon, lumapit si Gunwon at sinadyang banggitin ang tungkol sa pagsaktan niya sa ama ni Siroy noon. Inudyok niya si Siroy na salakayin siya, pero may natutunan siya sa mga pagkakamali niya noon. Pinilit ni Siroy na magpasensya, pero sobrang mayabang si Gunwon. Ipinahayag ni Siroy na iimbestigahan niya ang kaso ng pagpatay ni Gunwon sa kanyang ama. Sabi ni Siroy, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa iyong mga kasalanan. Natakot si Gunwon at naintriga si Hiseo kay Siroy. Determinado siyang tumulong kay Siroy para makaganti. Dahil sa away, pinarusahan sina Hiseo at Gunwon na tumakbo sa paaralan at magsulat ng mga ulat. Pero hindi nagsulat si Hiseo, nagdrawing lang siya ng larawan ni Siroy. Humanga siya sa estilo ni Siroy. Agad na nag-online si Hiseo para hanapin lahat ng impormasyon tungkol sa kaso noon. Araw-araw siyang dumadaan sa tindahan ni Siroy kahit sarado ito. Isang linggo pagkatapos, bagong taon na at nagtipon ang lahat para ipagdiwang. Pumasok si Yisho sa isang bar para ipakita ang kanyang ID card. Sapat na ang edad niya pero di masaya kahit umiinom kasama ang mga kaibigan. Si Siroy lang ang nasa isip niya, ang tumulong sa kanya noon. Wala siyang ibang maiisip kundi siya. Sa kabilang dako, nakilala ni Siroy si Sua sa isang pamilyar na tindahan. Hindi niya alam na siya pala ang nagsumbong sa pulis, kaya nagsara ang kaniyang restaurant ng 2 buwan. Muntik na niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal dito. Pagkatapos uminom, gustong umuwi ni Yisho. Pero may lasinggerong kasama niya kanina ang humabol at gustong gahasain siya. Matatag na tumanggi si Yisho, pero patuloy pa rin itong nangaabala. Agad siyang binato ni Yisho ng pera at pinaalis. Nainsulto siya, kaya agad niyang sinampal si Yisho. Patuloy siyang umatake, hirap na hirap si Yisho. Pero nagalit siya at hinabol si Yisho. Wala siyang choice kundi tumakbo sa maliit na eskinita. Nagmadali siyang pumasok sa banyo ng lalaki. Dito, nakita niya ulit si Siroy. Mahiyain si Siroy pero ngumiti si Yisho. Dumating ang manyak na tumatakbo. Nagkunwari siyang kalmado. Gustong bugbugin si Yisho. Nagsinungaling pa na siya raw boyfriend ni Yisho. Nakita ni Siroy ang sugat ni Yisho, alam may mali. Humingi ng tulong si Yisho kay Siroy. Agad binugbog ni Siroy ang bastos na lalaki. Sabay silang tumakbo palabas para tumakas. Nakasalubong si Sua kaya 3 na silang tumakbo. Hindi pa naranasan ni Yisho ang ganong kasaya. Nainggit si Sua nang makitang alaga ni Siroy si Yisho. Naghiwalay na sila para umuwi. Gusto ni Yisho mag-inuman, pasalamat sa tulong ni Siroy. Sinabi ni Yisho na tutulong siya i-promote ang restaurant ni Siroy sa Instagram niya. Habang kumuha ng tubig si Siroy, ang 2 babae nagkaroon ng dramatikong usapan. Mayabang na sinabi ni Sua na gusto siya ni Siroy noong nakaraang taon.
Narinig ito ni Yisho at sinabing gusto rin niya si Siroy. Nagpintasan sila sa isa't isa, kaya naging sobrang tense ang sitwasyon. Sinabi ni Suwa na dahil kay Yisho kaya nagsara ang restaurant ni Siroy. Di inaasahan si Yisho na matalino ay tinanong si Suwa kung nagsumbong siya sa pulis. Dahil dito, bigla na lang nakonsensya si Suwa. Hinamak ni Yisho si Suwa dahil sa pagtataksil nito kay Siroy. Inamin ni Suwa ang ginawa at hinamon si Yisho. Ano man daw ang gawin niya, magugustuhan pa rin siya ni Siroy. Nang bumalik si Siroy, inamin ni Suwa na tumawag siya sa pulis. Akala'y patatawarin siya. Pero sinabi ni Siroy na medyo nadismaya siya. Nahiya ng todo si Suwa kaya nagpa siyang umalis na lang. Nanatili ang dalawang babae para magpatuloy uminom ng magkasama. Dito, tinuro ni Yisho ang mga bagay na dapat ayusin ng restaurant, mula sa dekorasyon hanggang sa mga tauhan at menu. Habang nalasing si Siroy, ipinagtapat niya ang lahat na lalong nagpagusto kay Yisho sa kanya. Maya-maya, tumayo si Siroy pero dahil sa kalasingan, natumba siya sa sahig. Hindi alam ni Yisho kung kailan siya nahulog, pero inalalayan niya ito at bigla siyang humalik ng maalab. Nagising si Siroy sa ospital, walang alaala tungkol sa halik noong nakaraang gabi. Sa panahong ito, ikinumpisal ni Yisho sa kanyang ina na may gusto siyang lalaki. Sabi niya, mahirap ang sitwasyon nito at may hinanakit, pero nahila siya at hindi na makaalis. Agad siyang pinigilan ng kanyang ina, nangangamba na baka magdusa ang anak. Nag-isip din si Yisho kung itutuloy o ititigil na. Nagpaikot siya ng barya. Kung ulo, titigil siya. Hindi inaasahan, ulo nga ang lumabas. Nakita ito ni Hiseo bilang tanda. Masaya siyang tumakbo sa pub ni Roy. Pagkakita kay Roy, napagtanto ni Hiseo na nahulog na siya. Naging manager si Hiseo para tulungan ang pangarap ni Roy. Bigla ring dumating ang anak sa labas ng isang mayaman. Si Junsu, anak ng kabit, ay inabuso ng kanyang ina. Sumunod sa lalaki ang ina niya at iniwan si Junsu. Pinalayas din siya ng galit na ama ng matagal. Namuhay si Junsu na parang ulila, nagsikap para mabuhay. Nakita niya ang kabaitan ni Roy kaya gustong magtrabaho doon. Ngayon, may 5 empleyado na ang restaurant. Sabi ni Sean, di kailangan ng manager pero tinuro ni Yiseo ang mga problema. Una, hawak-hawak ng staff ang pagkain, kaya hindi komportable ang mga customer. Walang pamilyar na putahe sa menu, kaya nahirapan pumili ang mga customer. Walang magandang background para sa check-in at hindi kaakit-akit ang mga putahe. Pagsampol pa lang ng pagkain, parang gusto nang sumuka ng mga customer. Nang marinig ito, lubos na humanga si Roy kay Yiseo. Agad siyang ginawang manager at inutusang sundin ng lahat ang kanyang mga utos. Samantala, nalaman ng presidente na bumili ng maraming shares ang babaeng direktor. Sa ganitong takbo, magiging major shareholder siya at maaaring mapatalsik ang chairman. Agad nakipagkita ang nag-aalalang presidente sa direktor para pag-usapan ang mga plano. Samantala, ipinagiba ni Hiseo ang pader para lumawak ang espasyo. Gamit ang kanyang talento sa disenyo, binago niya ang restaurant. Naging maganda ito, perpekto para sa mga customer na mag-selfie. Sa araw ng muling pagbubukas, ginamit ni Hiseo ang social media para i-promote ang pub. Sikat ang Instagram niya, kaya maraming tao ang naging interesado. Dahil sa kanya, napuno ang Danbam Pub, may pila pa sa labas. Kahit abala ang staff, masaya ang lahat. Nakita ito ni Suwa at nagalit, habang si Roy sa loob ay tuwang-tuwa. Sa araw na iyon, ang kita nila ay higit sa isa. Kinabukasan, naglakad ang Pangulo at si Suwa sa Itaewon Street para suriin ang sitwasyon. Sinabi niyang gusto niyang pakasalan ni Suwa si Gunhwan, pero kinamumuhian siya ni Suwa kaya hindi sumagot. Sinamantala niya ang pagkakataon, inakay niya si Suwa sa pintuan ng Danbam Restaurant. Nang makitang siksikan, pinagawa ng Pangulo kay Suwa na sabotahehin ang negosyo. Ilang araw pa, siksikan pa rin ang kainan gaya ng unang araw, ngunit dahil bakante ang chef, si Roy ang pumalit at nagluto. Maayos pa rin ang takbo ng trabaho, subalit kinabukasan, biglang nagreklamo ang mga customer na may buhok sa kanilang pagkain. Ang katabing mesa ay nagsabing matabang ang pagkain at tinuring na pabaya si Chef Hai. Kaya't nagalit ng todo si Yiseo. Sinigawan niya ang chef, sinasabing dapat mas maging focus sa trabaho. Gusto ni Yiseo na tanggalin ni Roy si Hai para hindi magsara ang kainan. Tinawag ni Roy ang chef para pag-usapan ang issue, ngunit dahil mabait siya, hindi niya ito tinanggal. Sa halip, dinoble niya ang sweldo. Sinasabing dapat paghirapan ang perang natatanggap. Sabay nito, nagbigay siya ng talumpati para hikayatin ang lahat na magkaisa at magsikap. Lahat ay dapat magtulungan bilang isang grupo. Si Yiseo naman ay medyo nalungkot dahil hindi siya pinakinggan ni Roy. Kinabukasan, nakasalubong ni Yiseo ang mga bully sa kainan. Tinangka nilang hubaran siya para ipahiya. Mabuti na lang, dumating si Gonu sa tamang oras. Matapos makipagtalo sa mga kaklase, inamin ni Yiseo na siya ang tumawag sa pulis noon. Bigla niyang naisip na mali pala ang pagsisi niya kay Suwa tungkol sa pulis. Kaya sinampal niya ang kaibigan na nang-aabala sa kanya. Lumapit ang isa pang kaibigan at nasapul din ng sampal.
Nakita ito ng iba at agad silang umurong. Gaya ng inaasahan, kasing tigas ng ulo ni Siroy si Yiseo. Tiningnan ni Yiseo ang pagluluto ni Heise na nakatulong sa pagpapabuti nito. Naayos ni Siroy ang alitan at napaunlad ang kainan. Sa pub, naalala ni Suwa ang tanong ng Pangulo kung saang panig siya. Napakasakit nito, kaya uminom siya hanggang sa malasing. Sa daan pa uwi, aksidenteng nakatagpo niya si Siroy at ang grupo nito. Nang makitang pribadong usapan ito, umalis ang lahat, naiwan si Yiseo. Si Suwa, sa kalasingan, ipinagtapat ang lahat ng damdamin kay Siroy. Naantig ang puso niya sa mga nagniningning na mata nito, naging romantiko ang paligid. Halos maghalikan na ang dalawa sa harap ni Hiseo nang magdikit ang kanilang mga labi. Ngunit, mabilis na tinakpan ni Hiseo ang bibig ni Suwa at itinulak palayo, pinoprotektahan si Siroy. Nahiya si Suwa at nagising, pero para asarin si Hiseo, iginiit na kumain kasama nila. Hindi makatanggi si Siroy, kaya pumayag na nagpahirap sa grupo, lalo na kay Hiseo. Sinabi ni Suwa na ang tagumpay ng Junga Group ay dahil sa restaurant chain at recipe ng Pangulo. Agad namang nagpahayag ng kanyang hangarin si Siroy. Gusto niyang gawing franchise chain ang Danbam na mas malaki pa sa Junga Group. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang lahat. Itinaas ng grupo ang mga baso, nagtutoast sa pangarap. Pagkatapos uminom, nag-usap sina Suwa at Yiseo sa banyo. Inamin ni Hiseo na may ODD siya at gusto niya si Siroy. Sinabing gagamitin niya anumang paraan para sirain ang kaaway. Hindi inaasahan, hindi umatras si Suwa. Sinabi niyang kung gusto niya si Siroy, lalaban sila hanggang dulo. Sa Junga Group, iniulat ni Suwa ang tagumpay ng Junga Pub. Binanggit din niya ang mataas na IQ ni Yiseo. Sinabi ni Suwa na gusto ni Siroy gawing franchise ang restaurant. Nang marinig ito, medyo nag-alala ang Pangulo. Natatakot na baka maging kalaban ang Danbam sa Junga Group. Dumadami ang tao sa panig ng Danbam. Balak ni Yiseo na kumuha ng mas maraming tao para sa pagpapalawak ng kainan. Sa halip na sweldo, tatanggap siya ng porsyento ng kita. Nalaman ng ina ni Yiseo na tumigil siya sa pag-aaral para magtrabaho sa bar at nagalit ito. Ngunit sinabi ni Yiseo na gusto niya si Siroy at nais magtagumpay kahit mabigo. Hindi nagkasundo ang mag-ina, kaya kinailangang magpaalam ni Yiseo sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis ng bahay. Habang malungkot siya sa tulay, dumaan si Siroy na tumatakbo. Alam niyang pinalayas siya dahil tumigil sa pag-aaral para magtrabaho sa kanya. Lubos na nagpasalamat si Siroy pero naawa rin siya kay Yiseo. Inaliw niya si Yiseo ng simple pero mas masaya ito dahil doon. Nangako silang dalawa na tutulungan ang tindahan na maging franchise chain lampas sa Junga Group. Sa tulay sila tumayo, nag-usap tungkol sa kinabukasan hanggang umaga. Habang lumalaki ang restaurant, kailangan nitong kumuha ng mas maraming tauhan. Ngunit karamihan sa mga aplikante ay hindi angkop para sa trabaho. Pagkatapos, may dumating na napakagandang babae para mag-apply. Masaya ang lahat nang makita siya, pero agad siyang tinanggihan ni Yiseo. Nalungkot ang empleyado. Sa huli ng mga panayam, may pumasok na itim na lalaki para mag-apply. Tony ang pangalan niya at siya ay Polish-Korean. Tinanggap agad siya ni Yiseo dahil gusto niyang palakasin ang Danbam Pub. Tumawag si Yiseo sa TV station para sa interview at pumayag sila sa recording. Nang matanggap ni Siroy ang balita, sobrang tuwa niya at di sinasadyang nasabi kay Suwa. Naglakad silang dalawa at nag-usap ng matagal. Nakita sila ni John Juan at labis na nagselos. Umuwi siya at sinumbong sa ama niya ang nangyari. Nag-alala ang presidente, alam na si Siroy ay may matinding determinasyon. Takot ang kumpanya sa tulad ni Siroy, kaya nagbalak sirain ang Danbam niya. Kinabukasan, pumunta si Siroy sa TV station para sa script. Bigla niyang nakita si Gonu, na nandoon din. Ginamit ni Gonu ang koneksyon para tanggalin ang Danbam sa recording. Napagtanto ni Siroy na si Suwa pala ang nagsabi nito kay Gonu. Binantaan ni Gonu si Siroy, pero binalaan niya rin na ibabagsak niya ang kumpanya ni Gonu. Galit na galit si Siroy, pero nasa tabi niya si Yiseo, umaalo at nagbibigay lakas. Habang naglalakad sila, bigla nilang nakasalubong si Suwa. Sa pagkakataong ito, malamig na dumaan si Siroy, labis na ikinasakit ni Suwa. Laking gulat ni Siroy nang sabihin ni Yiseo ang katotohanan. Hindi pala si Suwa ang tumawag sa pulis noong araw na iyon. Pagkarinig nito, tumakbo agad si Siroy para hanapin at humingi ng tawad kay Suwa. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakita niya ito sa hintuan ng bus. Hinawakan ni Siroy ang kamay ni Suwa, sinabing aayusin ang Junga Group para di na siya mahirapan. Sa sandaling iyon, dumating ang bus at naghiwalay sila. Pagkaalis ni Suwa, tinawagan ni Siroy ang taga-subaybay ng stocks ng Junga Group.
Iniulat na ang shares ni si Roy ay nagkakahalaga na ng higit sa 1 bilyon. Agad na inutusan ni si Roy ang pagbili ng lahat ng shares ni Janga. Dali-daling ipinaalam ng assistant sa Pangulo ang malaking pagbili ni si Roy ng shares. Binili pala ni si Roy ang shares 8 taon na ang nakalipas, nang bumagsak ang presyo dahil sa iskandalo ni Joan Juan. Ngayon, si Roy ang pangatlong pinakamalaking shareholder sa Janga Group. Nang malaman ito ng chairman, nabigla siya ng husto. Tumawa siya ng malakas, di inaakalang ganoon katalino si Roy. Agad pumunta si Pangulong Jiang sa Dan Bam Pub para makita si Roy. Ngunit nagulat siya nang malaman na nakalamang pala si Roy. Noon pa, ginamit ni Roy ang pera ng ama para bumili ng stocks. Ang paghahayag na ito'y nagpadelikado sa kanilang dalawa. Sa kabila nito, mainit pa ring tinanggap ni Roy ang chairman. Pinakain niya ito ng masarap at personal na inihain ang pagkain. Biglang tinanong ng Pangulo kung bakit bumili ng maraming shares. Nagulat ang lahat dahil alam nilang mayaman si Roy. Siyempre, di maipahayag ni Roy ang tunay na layunin. Kaya nagsinungaling siya, sinabing binili ang shares dahil nakita ang potensyal. Nasiyahan ang lahat sa pagkain dahil masarap at naubos nila lahat. Pagkatapos, biglang binanggit ng chairman ang ama ni Roy, pinayuhang sumuko. Binantaan din niya si Roy kung magpatuloy siya, mabibigo siya ng todo. Nang marinig tungkol sa tunay na ama, hindi maitago ni Roy ang damdamin. Hindi siya nag-atubiling banggitin ang kanyang planong paghihigante. Nangako si Roy na pagbabayarin sina Chairman Jiang at Jong Juan. Sumigaw pa si Roy ng galit at naging sobrang tense ang sitwasyon. Nagalit si Chairman Jiang pero nakita ni Yixiao ang tapang at talento ni Roy. Inihayag ni Roy na unang hakbang lang ito ng plano para sakupin ang Janga Group at ang lihim na sandata ay si Ho Jin, tumulong sa kanya habang nakakulong siya. Si Ho Jin pala ang inabuso ni Gonu at pinrotektahan ni Roy noon para bayaran ang utang na loob. Lihim na pinamamahalaan ni Ho Jin ang pera't negosyo ni Roy dahil may background siya sa finance. Sa paglipas ng panahon, ginawa ni Ho Jin ang maliit na puhunan ni Roy na malaking yaman. Kamakailan, nakausap nila ang CEO ng Janga Group at nag-alok si Roy ng partnership para ibagsak ang direktor. Ginawa siya ng presidente na bagong pangulo ng grupo dahil utang na loob din ng ama ni Roy sa direktor. Pero kailangan mas malaki ang kanyang parte sa kumpanya kaysa kay Chairman Jiang. Ilang araw pa, nagkita ulit sila. Nagkamay ang dalawang panig at sumang-ayon na magtulungan. Kinabukasan, pumunta ang direktor ng DOR sa bahay ni Chairman Jiang para maglaro ng chess. Pinayuhan niya si Chairman Jiang na huwag ipasa ang kumpanya sa anak at pumili ng magaling na leader. Pagkaalis ng direktor, nagdala si Secretary Kim ng ilang litrato kay Pangulong Jiang, ebidensya ng pagtutulungan ni Roy at ng direktor. Nagsimulang bumuo ng plano si Pangulong Jiang habang nagbabago ang tingin ni Yixiao kay Roy. Kahit gaano siya katalino, hindi niya naisip kung gaano talaga kagaling si Roy. Nausyoso si Gongnu at tinanong si Yixiao tungkol sa away ni Roy, pero hindi rin niya alam. Kaya, umuwi si Gongnu para tanungin ang kanyang ama. Hindi sumagot ang Pangulo, sa halip ininsulto siya bilang walang kwentang empleyado ng kaaway. Nakaramdam ng kahihiyan si Gongnu at umalis. Matapos ang pang-iinsulto ng ama, tinawagan niya si Yixiao para lumabas at magtapat. Umamin si Gongnu na gusto niya si Yixiao, pero sinabi nito na bibigyan lang siya ng pagkakataon kung nakawin niya ang kumpanya. Natigilan si Gongnu sa sinabi nito. Pagbalik nila nakita nila si Roy na may backpack at paalis na. Nang makita ito, agad na isinuko ni Yixiao ang lahat ng trabaho para sumunod sa kanya. Matigas ang ulo niya, pilit na sinusundan si Roy. Dahil natuwa kay Yixiao, pumayag si Roy na sumama siya. Sumakay sila ng bus patungo sa isang maliit na lugar sa probinsya. Sa bus, ikinuwento ni Roy ang buhay niyang kasing hirap ng impyerno. Maya-maya, pumunta sila sa bahay ng dating pulis na nag-imbestiga ng aksidente noon. Alam niyang mali ang akusasyon ng hepe kay Roy, pero wala siyang magawa noon. Nagsisisi, nag-resign siya at umuwi para makasama ang asawa. Nalulungkot pa rin sa kaso, lumuhod siya para humingi ng tawad kay Roy. Aniya, babayaran niya kahit buhay niya, dahil bata pa ang anak niya. At hindi siya nangahas na harapin si Pangulong Yang. Hindi siya sinisi ni Yixiao, kundi hinimok na maging matapang at malakas. Nang gabing iyon, bumuhos ang ulan. Natulog sina Yixiao at si Roy sa bahay ng pulis. Bigla, sabi ni Yixiao, kung magtestigo ang pulis, makukulong si Joan Juan. Ibig sabihin, tatalikuran si Chairman Jiang ng mga shareholder. Ito ang susi para mapabagsak ni Roy si Chairman Jiang. Nakita ni Yixiao ang peklat ni Roy. Alam niyang nahirapan siya noon, kaya lalo niya itong minahal. Umiyak si Yixiao, nangakong poprotektahan siya habang buhay. Pero di sila tinigilan ng kaaway. Kinabukasan inanunsyo ng dating may-ari na nabenta na ang bahay. Nalaman nilang nagtaas ng upa ang bagong may-ari. Malapit na rin mag-expire ang kontrata. Nag-alala ang lahat. Tinawagan ni Roy ang bagong may-ari para makipag-usap. Gulat siya, si Chairman Jiang pala ito.
Nagulat si Siroy na nilalaro na naman siya. Alam ni Yeseo ito at labis na nagalit. Pinagalitan niya si Sua sa hindi maayos na pakikipag-usap. Dumiretso si Siroy para kausapin si Pangulong Jiang. Nagpakumbaba siya at nagmakaawa kay Jiang para sa konsesyon. Siyempre, di palalampasin ni Jiang ang pagkakataong ito. Sabi niya, bibilhin niya ang uupahan ni Siroy, pipigilan ang negosyo. Patuloy na nagpakumbaba si Siroy, tinanong ang gusto ni Jiang. Hiningi ni Jiang na lumuhod si Siroy at humingi ng tawad. Nagalit si Siroy, sinabing siya ang may kasalanan. Sabi niya kay Jiang, lalakas siya sa bawat pinsalang gagawin nito. Malakas na nagdeklara ng giyera si Siroy bago umalis ng malamig. Lumabas si Siroy at nakita si Sua. Alam niya ang nangyari, hiniling agad na ibalik ang lugar. Ngunit galit ang chairman at agad na pinalayas si Sua. Nang malapit nang magsara ang kainan, lumabas ang grupo para uminom. Paglabas nila, humingi ng tawad si Gonu kay Siroy sa gulo ng pamilya niya. Hindi siya sinisi ni Siroy at nananatiling maunawain sa kanya. Nag-imbita ang 4 na tao sa isang bar para sumayaw. Di inaasahan, pinigilan si Tony na pumasok. May patakaran na nagbabawal sa mga Aprikano na pumasok. Iginiit ni Tony na Koreano siya, pero di pa rin siya pinapasok ng mga gwardya. Sabi ni Yeseo, walang maniniwala sa itim, kaya nalungkot at umalis agad si Tony. Kinabukasan, pinintahan ang bar ng mga sulat laban sa rasismo. Lahat ng nakakita ay natahimik at di alam ang sasabihin. Ipinagtapat ni Jansu kay Yeseo ang kanyang desisyon. Aalis siya sa trabaho para sumunod sa ama at ipamigay ang lugar. Narinig ito ni Yeseo at lubos siyang nagpasalamat. Pagkatapos, nag-resign na si Jansu. Sa gayon, hindi naguguluhin ng Janga Group ang kainan. Siyempre, hindi pumayag si Siroy. Ayaw niyang may magsakripisyo para sa kanya, habang todo suporta si Yeseo. Pagkakita nito, bigla na lang inagaw ni Siroy ang management sign. Galit niyang sinabi na walang puso si Yeseo at di karapat-dapat maging manager. Inialay niya sarili sa kainan pero napagalitan pa. Kaya't galit din siyang sumagot pabalik. Bigla na lang, malakas na sinigawan ni Siroy si Yeseo. Sabi niya, di niya ipagpapalit ang damdamin sa anumang benepisyo. Sabi ni Yeseo, buong buhay niya ay para sa kanya, kaya manager pa rin siya kahit tanggalin. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Siroy. Nagpasya si Siroy bumili ng bahay dito para sa kanilang trabaho. Lalo pang nakita ni Yeseo na si Siroy ay nabubuhay nang may utang na loob. Ito'y nagpabago sa kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Agad siyang tumakbo para humingi ng tawad. Si Gunhwan, sinamantala ang pagkakataon, umamin ng pag-ibig kay Yeseo. Si Siroy lang ang gusto niya. Pagkatapos, nag-post si Yeseo ng artikulo tungkol sa rasismo. Ang artikulo ay umani ng maraming suporta at naging sikat. Binalaan din ni Yeseo ang lahat. Kapag may gumulo kay Siroy, papatayin niya sila. Nang mabasa ang artikulong ito, bumalik si Tony. Nangako si Yeseo na tutulungan siya mag-apply ng Korean citizenship. Natuwa ang lahat nang makitang nagbago at naging mas emosyonal si Yeseo. Agad binigyan ni Siroy si Yeseo ng tanda ng restaurant management, ipinagmamalaki siya. Tanging si Jeon-su sa tabi niya ang nalungkot. Sinabi ng kalihim na bumili si Siroy ng bahay sa Itaewon para kay Chairman Jong, kaya nagpanik siya. Ipinabenta ni Siroy ang mga shares para kumita ng malaki at hindi maloko ni Chairman Jang. Bumili si Siroy ng medyo malaking bahay sa Itaewon. Habang nag-renovate sila, may matandang babae na nagsabing malas daw ang bahay na ito. Walang boss na nagtrabaho rito nang hindi nalugi at nabangkarote. Pagkarinig nito, medyo naguluhan ang lahat. Para tulungan ang bagong kainan, nag-livestream si Yeseo sa social media, kaya't sumikat ito ng husto. Alam ng presidente na si Yeseo ang susi sa tagumpay ni Siroy. Tuso niyang inimbitahan si Yeseo sa kanyang bahay. Pinapunta niya si Yeseo sa press conference ng Janga Group. Habang nagsasalita ang chairman, nagtaas ng kamay si Yeseo. Sinadya niyang tanungin kung may pag-asa pang matalo ang Janga. Galit na sinabi ng chairman na imposible yun habang buhay siya. Ngunit humanga ang chairman sa tapang ni Yeseo. Paalis na si Yeseo nang tinawag siya ng sekretarya para makipagkita kay Chairman Jang. Si Jang mismo ang nag-imbita sa kanya sa isang 5-star na kainan. Alam ng chairman na matalino at mahusay si Yeseo, kaya inanyayahan siyang magtrabaho sa Jongga Group ng mas malaking sahod kaysa kay Siroy, pero tumanggi siya. Sinabi rin niyang maaari siyang magtrabaho sa kanya balang araw, pero kapag naging malakas na siya. Nang marinig ito, lubhang na intriga ang chairman. Noon, nakatira si Siroy kay Hojin dahil nagkaroon siya ng problema sa buwis dahil sa pagpapalawak ng negosyo. Naisip ni Hojin na magtayo ng joint stock company, kaya agad nakipagkita si Siroy sa isang grupo. Sa huli, napagkasunduan nilang tawaging Itaewon Class ang tindahan at IC Joint Stock Company ang pangalan ng kumpanya. Samantala, dumating din ang dating pulis at ang anak niya para sa kaso ni Siroy. Noon, pinabayaan ng ama ang anak na babae, mag-isa at lumabas para kausapin si Siroy. Nakita ng bata ang cute na pusa at hinabol ito. Hindi sinasadya, nawala siya at kahit naghanap ang lahat, hindi siya natagpuan.
Buti na lang, tinulungan siya ng tadhana. Nakilala niya si Director Kang na nagpahiram ng telepono para tawagan ang ama niya. Pagkatapos, ang pulis at si Siroy ay pumunta para sunduin ang kanilang anak. Ngunit dahil sa husay nila bilang pulis, agad natuklasan ng ama na may sumusunod sa kanila. Bigla siyang lumingon at nakita ang lalaking ito at kinuha ang kamera nito. Lumabas na lagi palang nagtatago ang lalaking ito para kunan ng litrato si Director Kang. Alam nila na ito'y pakana ng chairman, ibig sabihin ay napakaingat niya. Nang makita ni Chairman Jiang ang ad ng tindahan ni Yiseo para sa Itaewon class, nakita niyang magaling na si Yiseo. Nag-aalala siya hindi lang dahil kay Siroy kundi pati na rin kay Yiseo. Sinabi ng kalihim na nalantad ang pagsubaybay kay Director Kang pero hindi nagpanik ang chairman. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ibalik si Yiseo para magtrabaho sa kanila. Nang marinig ito, labis na nagulat si Sua. Sinabi rin ng kalihim na ang pulis ang nagbigay ng pagkain kay Siroy. Agad na inutusan ng Pangulo na suhulan ang pulis. Nang gabing iyon, nakita ni Siroy si Sua na umiinom sa romantikong lugar. Sinabi niya na gusto niya ito. Kinabukasan sa restoran, sinabi ni Yiseo na aalis siya kung makipag-date si Siroy kay Sua. Samantala, tinawag ng Pangulo ang pulis na nagbigay ng pagkain kay Siroy at inanyayahan sa bahay. Inudyukan siya ni Jeong na iwan si Siroy at pumirma ng kontrata sa Jenga Group. Ngunit ang dating pulis, natuto na, gusto lang maging mabuting halimbawa sa anak. Kaya't kahit inaalok ng chairman ng malaking kontrata, tumanggi ang dating pulis. Sinabi niyang naniniwala siyang lalampasan ni Dan Bam ang Jenga sa hinaharap. Nagbanta ang Pangulo na kung lalaban siya, iisa lang ang paraan, kamatayan. Ang pulis, nangangamba sa kaligtasan ng anak, nanindigan at pinantaan ang Pangulo. Ipinaalala niya kay Jeong na siya ang pulis noon at kung may mangyari sa pamilya, bubuksan muli ang kaso na labis na ikinabahala ng chairman. Samantala, dumating si Gunwon para hanapin si Yiseo. Inanunsyo niya sa lahat na gusto niyang imbitahin si Yiseo na magtrabaho sa Jenga Group. Inaya ni Yiseo siya uminom na labis na ikinabahala ni Siroy na nasa bahay. Inengganyo ni Chairman Jeong si Yiseo sa Jenga Group gamit ang malaking kontrata. Ang alok ay marketing director, sweldong 10 beses ng kasalukuyan na ikinagulat ni Yiseo. Ngunit hindi niya alam, si Yiseo ay napakatalino. Nagkunwaring pumayag, pinuri siya, at niloko para ibunyag ang totoo tungkol sa aksidente ng ama ni Siroy noon. Walang kamalay-malay, ikinuwento ni Chairman Jong ang lahat, hindi alam na nire-record pala ni Yiseo. Nang matanto ni Jong na naipit siya, sinubukan niyang kunin ang phone pero mas mabilis si Yiseo. Bago pa siya makahampas, may mainit na kapeng itinapon sa kanyang mukha. Ipinahayag ni Yiseo na papatayin ang sinumang mangahas humawak kay Siroy. Gayunpaman, si Gunwon ay hindi ordinaryong tao. Hinabol niya si Yiseo, hinawakan at sinampal. Pilit niyang hiningi ang cellphone nito. Si Yiseo, walang magawa, ay sumigaw ng tulong. Nakita ito ng mga tao at nagtipon, pero bigla na lang nagtapon ng pera si Gunwon. Lahat ay naging abala sa pagpulot ng pera, kaya nawalan sila ng pansin sa dalawa. Nang malapit nang mawala ang phone ni Yiseo, dumating si Siroy para iligtas siya. Nakita ang sugat ni Yiseo, nagalit si Siroy at gustong suntukin si Gunwon. Mabutit pinigilan siya ni Yiseo para di mahulog sa bitag ni Gunwon. Dumating agad ang mga pulis at dinala si Gunwon. Bilang pasasalamat, niyakap ni Yiseo si Siroy. Ito ang unang beses na sobra siyang nasiyahan, kahit masakit pa rin. Sinabi ni Yiseo na dumating na ang oras at na-post ang recording online. Nagdulot ng gulo sa opinyon ng publiko. Bumagsak ang shares ng Jenga Group. Galit na galit, binugbog ni Chairman Jiang ang mapanirang anak na si Gunwon na nakaramdam ng hiya. Si Director Kang na nakakita ng lahat na pagtanto na di na siya makakapaglingkod sa taong walang kakayahan. Agad niyang pinuntahan si Siroy. Sabi ni Yiseo, dahil bumababa ang stock at nagugulo ang shareholders, ito ang pagkakataon na ibagsak si Chairman Jiang. Pero una, kailangang patutuhanan ng dating pulis na si Gunwon ang pumatay sa ama ni Siroy. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ng dating pulis. Ngunit wala siyang matagpuan doon. Naghahanap siya ng desperado sa kanyang anak na babae. Natuklasan ni Director Kang ang batang babae na nag-iisang nakaupo sa upuan. Nalaman pala ng anak na mali ang ginawa ng ama sa kaso noon, kaya umalis ito sa bahay. Naantig si Siroy sa mag-ama at nagpasyang ipagpaliban muna ang pagpapatotoo sa kanila. Pagbalik, sinabi ni Yixiao na dapat ipagtanggol niya si Gunwon nang mali para ibagsak si Chairman Jiang. Samantala, nakipagpulong din si Chairman Jiang sa mga abogado para harapin ang sitwasyon. Iminungkahi ni Sua na ikulong si Gunwon para mailigtas ang kumpanya. Kung ipagkanulo siya ni Director Kang, matatanggal ang chairman sa pwesto. Bagamat matalino ang payo, hindi niya inasahan na tutol dito si Chairman Jiang. Matatag niyang sinabing mas gugustuhin niyang umalis kaysa iwan ang kanyang anak. Agad iniulat ni Sua ito kina Director Kang at Siroy, akala'y maayos na ang lahat. Agad nagpatawag ng panloob na pulong si Director Kang para iminungkahi ang pagpapaalis kay Chairman Jiang dahil hinayaan nitong maapektuhan ng pamilya ang kumpanya, hindi nalalaman na nahulog siya sa bitag. Kinabukasan, naganap ang shareholders meeting para alisin ang chairman. Sa pulong, isang rebellion ang naganap.
Juning, biglang inihayag ni Jiang ang buong katotohanan tungkol sa lumang kaso, pumayag na ikulong ang anak para iligtas ang kumpanya. Dahil dito, tuluyang bumagsak ang plano ng grupo na alisin siya. Napagtanto ni Director Kang na siya'y nalinlang. Kasabay nito, dinala ng driver ng chairman si Gunwan para sumuko. Nang makita ito, mabilis na bumaba si Gunwan sa kotse at tumakbo, nagmamadali patungo sa press conference ng kanyang ama. Napagtanto ni Gunwan na ipinagkanulo siya ng ama para sa posisyon ng presidente. Ang mapait na anak ay tumulo ng dalawang luha, habang si Jiang ay umalis ng walang emosyon, batid na nabigo ang plano. Si Siroy, lubhang desperado, ay hinarap ni Chairman Jiang na sarkastikong nagsabi, "Gusto mo ba akong pabagsakin? Bata at walang karanasan ka pa. Masyado kitang minamaliit." Ibinaba ng Pangulo si Director Kang sa empleyado ng maliit na sangay. Ang kabiguang ito'y dumurog sa kanyang diwa. Ngayon, tanging pag-asa niya ay ang pagsisikap ni Siroy. Kinabukasan, sa paglilitis, nahatulan si Gunwan ng 20 taong pagkabilanggo sa pagpatay sa ama ni Siroy. Gayunpaman, kampante pa rin si Chairman Jiang dahil para sa kanya, ang kumpanya ang lahat. Pagkatapos, agad pumunta si Siroy sa puntod ng kanyang ama. Ilang taon bago niya nahanap at naparusahan ang nanakit sa kanyang ama. Inalok ni Siroy ang ama ng alak tulad ng huling inuman nila. Kasing pait pa rin ng alak ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Sa Danbam, nagpa siyang umalis si Gonu dahil nakulong ang kapatid at gusto niyang kunin ang mana. Sinabi ni Yiseo na bibigyan siya ng pagkakataon kung sakupin niya ang Jiangga. Nang makulong si Gunwon, sinabi ni Suwa na binawi ni Chairman Jiang ang lahat ng shares niya. Hindi niya inasahan na ganoon katindi ang gagawin ng kanyang ama. Bumalik si Gonu sa ama at nangakong susunod sa lahat kapalit ng Jiangga. Nangako siyang gagawin niyang dakila ang Jiangga. Nang makita ang ambisyon ng anak, natuwa si Chairman Jiang at inilipat agad ang posisyon kay Suwa. Pinilit siyang sanayin si Gonu para maging pinakamahusay sa industriya ng kainan. Nagparetoke ang chef para maging mas kaakit-akit sa palabas. Habang nagluluto, nawala sa focus si Tony at napagkamalan niyang curry powder ang inilagay sa ulam. Agad niyang napansin ito at napasigaw ng malakas. Di inaasahan, ang pagkakamaling ito ay lumikha ng bagong masarap na lasa at nanalo ng unang gantimpala ang curry ng Danbam. Mabilis na tumaas ang reputasyon nito. Maya-maya ay dumating ang mga mamumuhunan para palawakin ang tatak ng Danbam. Magandang pagkakataon para gawing franchise. Agad na nakita ni Yiseo na ito'y gintong oportunidad. Gumawa siya ng libro tungkol sa mga katangian ng Danbam at handa ng anyayahan ang mga mamumuhunan para i-franchise ang tatak. Pero hindi inaasahan, naisip ni si Rui na hindi pa tamang panahon. Ipinaglaban ni Yiseo na ang mga investor ay gintong oportunidad at kung isa-isang bubuksan ang mga restaurant, hindi nila maaabot ang Jiangga. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Samantala, nakita rin ni Hojin na tama ang plano ni Yiseo. Sa kabilang banda, ang mga investor ay nagmamadaling tumawag kay Yiseo o kundi sa iba na lang sila mamumuhunan na nagpapahirap sa kanya. Hinila niya si Rui sa bubong, pinagagalitan tungkol sa pagbubukas ng mga restaurant. Nang marinig ito, hindi na nag-alinlangan si Rui. Nagpasya siyang sumubok kasama si Yiseo sa pagkakataong ito. Hindi nila alam na nahulog sila sa bitag ni Chairman Jiang. Agad nilang kinausap ang mahusay na investor na iyon. Pinuri niya ang talentadong manager ng Danbam. Samantala, matapang na nag-alok si Rui ng 1 bilyong won para sa franchise. Nag-aalangan si Yiseo, pero hindi niya inasahan na agad pumayag ang investor. Kumalat ang balita, kaya maraming iba pang investor ang tumawag. 3 tao'y di makasagot sa telepono sa unang araw. Nakatanggap sila ng higit 1 bilyong won na puhunan. Umabot na sa 1,000 ang nagpaparehistro para magbukas ng tindahan. Agad silang nagbukas ng opisina, nagnegosyo at nagsanay ng franchise. Nang gabi, pagbalik ng grupo, nakakita ng nasugatan na matanda. Isinugod ng grupo ang matanda sa ospital para magamot. Hindi inaasahan, ito pala ang lola ni Tony. Ipinakita ni Tony ang larawan ng nawawalang ama, anak pala niya. Umiyak siya at sinabing namatay ang ama sa aksidente noon. Luhaan na tinanggap ni Tony ang kanyang lola pabalik. Kinabukasan, dumating ang ikalawang round ng kompetisyon. Nagmamadaling nagluluto ang mga kainan sa programa. Nagluto si Hyoni ng soft tofu soup, si Junga ng fermented soybeans. Tinikman ni Jansu pareho, alam niyang matatalo si Junga. Gaya ng inaasahan, patuloy na nanalo si Danbam sa paligsahan. Tuwang-tuwa ang grupo ni si Rui, sobrang nalungkot ang grupo ni Suwa. Pagkatapos ng paligsahan, inimbitahan ni Siroy ang dalawa na kumain. Hinawakan ni Suwa ang braso ni Siroy at nauna silang maglakad. Nainis si Yiseo at lumapit para guluhin ang dalawa. Nag-enjoy silang uminom at naisipang maglaro ng truth game. Si Yiseo ang napiling unang magsalita. Tinanong ni Jeonsu kung mamahalin siya ni Jongga kung manalo siya. Dahil sa pangako, napilitan si Yiseo na pumayag dito. Ang susunod na napili ay si Siroy. Tinanong ni Suwa kung ano ang relasyon ni na Siroy at Suwa. Di inaasahan, sinabi ni Siroy na gusto niya si Suwa. Nasaktan si Yiseo sa sagot na iyon. Biglang tanong ni Jeonsu, ano si Yiseo para sa'yo? Ang nakakalungkot na sagot ay, kapatid na babae. Nang marinig ito,
Hindi napigilan ni Hiseo ang luha. Isinakripisyo niya ang lahat. Ngayon napakapait at nahihiya siya. Mabilis na tumayo si Hiseo at umalis. Sa udyok ni Hyoni, hinabol agad ni Siroy si Hiseo. Nasasaktan si Hiseo at di na maipagkaila ang nararamdaman. Lumuluha, paulit-ulit niyang sinasabi, mahal kita. Mahal kita ng higit sa ano paman sa mundo. Isinuko ko ang lahat para sa'yo, pati pag-aaral at pag-iwan sa aking ina. Akala ni Hiseo madaling mahalin si Siroy, pero tinanggihan siya ng malupit. Nalungkot at napahiya, umalis si Hiseo sa malamig at manibalang taglamig. Ang taong ipinangakong poprotektahan, muling naging malupit sa kanya. Si Hiseo'y nasa matinding sakit, umiiyak sa gitna ng kalye. Ayon sa Janga, galit ang Pangulo sa dalawang sunod na pagkatalo sa kompetisyon. Kung matalo sa huling round, mawawala ng karapatan si Junsu na magmana. Narinig ito ni Junsu, agad humingi ng programa sa kanyang ama. Pinagtibay niya na mananalo siya sa huling round ng kompetisyon. Pagkatapos ng paligsahan, masiksik ang danbam, pero nagpahinga si Hiseo para maintindihan ni Siroy ang tunay na damdamin. Nang malaman na umalis si Hiseo, agad sinabi ni Jeonsu sa kanyang ama. Nakita ni Pangulong Heo na ito'y magandang pagkakataon. Kinabukasan, pagdating ni Siroy sa opisina, wala ng tao. Sabay-sabay nag-text ang mga investor para bawiin ang puhunan. Dahil dito, bumagsak sa krisis ang buong grupo ng Siroy. Gumastos sila ng mahigit 1 bilyong won sa huling kampanya. Lumabas na si Chairman Jeon pala ang isa pang investor para lokohin ang danbam. Pumunta ang mga tindahan sa danbam para humingi ng bayad pinsala. Galit na galit sila kay Suwa dahil nawala ng pera para sa restaurant. Sinunod ni Suwa ang utos na magdala ng florera ng bulaklak. May mensahe itong bumabati sa pagbalik ni Siroy sa kasaganaan. Pagkabasa nito, galit na sumigaw si Siroy. Sabi niya, pwede raw i-cancel ang kontrata kung gusto. Magkakaroon ako ng sapat na pera para sa lahat, pero ang pinaka-importante ay tiwala. Patuloy lang po ang suporta ayon sa schedule. Talagang napayapa ng mga salitang iyon ang mga may-ari ng tindahan. Pero ngayon, hindi alam ni Siroy kung saan kukuha ng pera para magpatuloy. Pinayuhan ni Suwa si Siroy na tumakas at mabuhay ng masaya kasama siya. Habang gustong sumuko si Siroy, tumawag si Hiseo. Pinalakas niya ang loob ni Siroy at nangakong lalaban kasama niya hanggang sa huli. Gaya ng inaasahan, nabuhayan ng loob si Siroy. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Hiseo. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng bagong mamumuhunan. Sa listahan, may nakita silang 70 taong gulang na real estate tycoon. Nakakagulat, iyon pala ang lola ni Tony. Kaaway pa nga siya. Tinulungan ng ninang si Pangulong Jang umunlad. Pumunta ang matanda sa danbam kasama si Direktor Kang. Tinanong kung kailangan niya ng tulong. Di inaasahan, matigas ang ulo ni si Rui, ayaw humingi ng tulong. Nagalit ang lola, sabi mayabang ka at di marunong magpakumbaba. Sabi niya mabibigo ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Galit na tumayo siya at umalis. Nadismaya si Direktor Kang kay si Rui, kaya umalis din. Gabi na, tiningnan niya ang mga staff na nagtatrabaho. Naintindihan ni si Rui na nahihirapan sila dahil sa kanyang pride. Naisip niya, tinawagan si Tony para makipagkita sa lola. Sinabi ni Tony na nasa Jeju Island na siya. Agad tumawag si Rui. Bigla, kinuha ng lola ang telepono at nagsalita. Paulit-ulit niyang sinabi na tanga si Rui. Hiningi ni si Rui ang kanyang puhunan, pero may kondisyon siya na dapat silang manalo sa huling round ng paligsahan ng pinakamagandang restoran. Nangako si Rui na tiyak siyang mananalo sa huling round na ito. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Si John Surin ay gustong manalo sa paligsahan para maging tagapagmana. Alam niyang nanalo si Danbam sa nakaraang 2 rounds dahil kay Chef Hyoni, kaya may biglang sumagi na maruming plano sa isip niya. Tinalakay ni na John Su at Suwa na ipakalat na transgender si Chef Hyoni. Kinabukasan, pumunta sa kompetisyon si Rui kasama si Chef Hyoni. Tunay nga kumalat sa internet ang balitang transgender si Hyoni. Agad ipinakita ni Suwa ang balitang ito sa 2 tao. Lahat sa studio ay pinag-uusapan ito, kaya nasaktan si Hyoni at umalis. Siyempre, si Jansu ang nagsuhol sa mamamahayag para ilathala ang artikulong ito. Nagulat si Suwa nang makitang walang atraso si Jansu sa anumang paraan. Samantala, tumakbo si Hyoni sa banyo ng babae ngunit pinaalis siya. Pagkatapos, natagpuan ni Rui si Hyoni sa banyo ng lalaki. Nagbukas loob siya para bigyan ng lakas ng loob si Hyoni. Kung susuko ka, lalong tatapakan ka. Manalo ka para baguhin ang puot ng lahat. Sa mga salitang ito, nabawi ni Hyoni ang kanyang tiwala sa sarili. Sa studio, kahit sumuko si Hyoni, gusto ni Jansu simulan nang wala si Danbam. Bigla, bumukas ang pinto at pumasok si Hyoni, tiwala sa sarili. Nagsimulang mahilo si Jansu. Nagpatuloy ang programa sa pagbabalik ni Hyoni. Gaya ng inaasahan, gumawa siya ng napakagandang putahe. Sabik na naghintay ang lahat sa resulta. Idineklara ng mga hurado na si Hyoni ang nagwagi. Isang hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa kanya. Ang pagbabalik ni Hyoni ay nagpanalo kay Danbam. Kakaiba, alam ni Pangulong Jung ang pandaraya ng anak, pero hindi siya nagalit. Pinuri pa ang anak, marunong mandaya, sapat na ambisyon para magmana.
Sa sandaling ito, dumating si Yi Seo sa kumpanya at sinaktan si Jansu. Umasa siyang magkakaroon ng malay, ngunit tunay nang naging masama si Jansu. Handa siyang gawin ang lahat para mapasagot si Junga sa kanya. Wala ring magawa si Yi Seo laban sa taong ito. Tumakbo siya pabalik para salubungin si Siroy. Totoo nga na si Siroy lang ang makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Dahil nanalo sila, pinuntahan nila ang lola para sa investment contract. Sa pagkakataong ito, napakadeterminado rin ni Siroy. Gusto niyang palawakin ang restaurant sa buong mundo, hindi lang sa Korea. Balitang nakatanggap ng 1 bilyong won si Danbam, nalungkot si Jansu. Tinanong niya kung paano sinira ni Sua ang Siroy sa puso niya. Ngayon, iisa na lang ang paraan para masaktan si Siroy, ang kanyang ama. Napagtanto rin ito ng ama, kaya pinayagan siyang dumalo sa pulong. Diretsahan niyang inihayag na si Jansu ang tagapagmana ng Janga. Si Jansu, dahil sa kanyang mga taktika, ay mabilis na pinuri. Ang balita ng mana ni Jansu ay nagpaaligaga sa kapatid niya sa kulungan. Masigasig siyang nagsanay para makabalik balang araw. Lumipas ang panahon. 4 na taon ang nagdaan, lumago ang Siroy's IC, at gumanda si Yiseo. Si Siroy na ngayon ang pangkalahatang direktor ng maraming kumpanya. Sa pulong, maraming suliranin ang inilahad ng mga pinuno. Di inaasahan, nakatulong si Yiseo sa mga direktor gamit ang katalinuhan. Bumalik si Jansu matapos mag-aral sa ibang bansa ng 4 na taon. Tiwala siyang humarap sa board para ilahad ang kanyang plano. Bibili ng murang daan, i-upgrade tulad ng Itaewon, taasan presyo, at ibenta. Inaasahang kumita ang deal na ito ng ilang daang bilyon. Agad pumayag ang chairman nang marinig ito. Ipinakita nito na si Jansu ay may estratehikong pananaw. Hinirang siya ni John na sirain ang korporasyon ni Siroy at manahin. Noon din, pinalaya si Joan Juan mula sa bilangguan, ngunit masama ang kalagayan ni Chairman John. Madalas siyang nahihilo at nanghihina. Sinabi ng doktor na may terminal pancreatic cancer ang chairman. Gusto lang ni Jansu na mamatay ang ama para mamana niya. Si Joan Juan, pagkalaya sa bilangguan, ay dumalaw sa ama. 4 na taon ng pagsasanay ay nagpakalmado sa kanya. Sinabi ni Jansu sa ama bago mamatay na pumili ng tagapagmana. Ngunit hindi sumuko si John Juan. Sinabi niyang naisaulo niya ang mga ideal ng ama at dapat ibigay sa kanya ang yangga. Samantala, nakikipagkita si Siroy kay Sua para sa hapunan. Ngunit tumawag si Hojin ng urgente, kaya nagmadali siyang umalis. Pagdating doon, pinagalitan niya si Siroy sa kahangalan nito. Siya'y presidente ng IC, pero nakikipag-date sa direktor ng karibal na kumpanya. Nakalimutan mo na ba ang alitan ng iyong ama? Nag-aalala pala si Hojin dahil nakalaya na si Yeon Juan mula sa kulungan. Bukod dito, ilang buwan na lang nabuhay si Pangulong Jung. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Siroy sa kanyang narinig. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Pangulong Jung. Sabi niya, ayaw ko talagang mamatay ka. Kailangan mong mabuhay para makipagkompetensya sa akin. Katawa-tawa na si Siroy lang ang gustong mabuhay pa ang Pangulo. Ang mga salitang ito'y nagpatawa ng masaya kay Chairman Jung. Bumalik si Siroy sa kumpanya at nakitang natutulog si Yiseo sa mesa. Hinubad niya ang jacket at isinuot dito, bigla itong nagising. Naantig si Yiseo at biglang nalito si Siroy sa naramdaman. Kinabukasan, nagpulong sila para pag-usapan ang mana ni Yangga. Kung si Jansu ang magiging chairman sa stretcher, delikado yan para sa kanila. Kaya kailangan talaga nilang pigilan ito. May naisip na plano si Yiseo. Una, tanggalin si Jansu bilang CEO, tapos ilagay siya dahil may shares din si Yiseo. Perpekto ang plano at agad sumang-ayon ang lahat. Nang sila na lang ni Siroy, tumawag si Suha para magyaya ng hapunan, pero tumanggi si Siroy. Nakita to ni Yiseo at nagsabi ng mga salitang nagseselos. Nainis si Siroy at sinabing hindi niya ito itinuturing na babae. Labis itong nakasakit kay Yiseo. Nang makitang malungkot si Yiseo, na-guilty si Siroy pero hindi umamin. Naintindihan agad ni Yiseo. Pinatunayan nito na may nararamdaman na siya para dito. Sa kabilang banda, alam din ni Chairman Jung ang plano nila. Agad siyang nag-isip ng paraan para sa pinatalsik na direktor. Araw-araw, nakipagkita ang grupo ni Yiseo sa mga shareholder ng Janga Group. Binuhos niya lahat ng kanyang lakas para kumbinsihin silang suportahan siya. Napansin nila na magaling si Yiseo, kaya marami sa kanila ang nagustuhan siya. Pero sa sobrang sipag, dumugo ang ilong ni Yiseo habang nagtatrabaho. Pupunta si Siroy para makipagkita kay Sua. Tinanong niya kung gusto pa rin siya nito. Bigla namang pumasok si Yiseo at nakita ang dalawa. Nadismaya siya kay Siroy kaya agad umalis. Gusto siyang habulin ni Siroy pero pinigilan siya ni Sua. Maya-maya, tumayo si Siroy para habulin si Yiseo. Pero huli na ang lahat. Malungkot na umuwi si Yiseo sa kanyang ina. Kinabukasan, naganap ang shareholders meeting ng Janga Group. May sakit si Yiseo pero pinilit hanggang nahimatay sa pagod. Kaya't nagmeeting nang wala si Yiseo. Dahil dito, hindi siya natanggap bilang CEO. Ganap na nanalo ang panig ni Pangulong Jang. Ngunit hindi nagmalasakit si Siroy at dali-daling pumunta sa ospital para bisitahin si Yiseo. Mabilis siyang nakaisip ng ibang plano. Nakitang masigasig si Yiseo, kaya sinabi ni Siroy na magpahinga siya o matatanggal sa trabaho. Pagkatapos noon, umalis si Siroy. Nakita ito ni Sua at hinabol siya. Sinabing tanga si Siroy.
bulag pa rin tulad ng pagkakamaling si Sua. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nagising si Siroy sa katotohanan. Nakita ang kwintas na gusto ni Hiseo, kaya agad niyang binili ito para sa kanya. Ngunit nang bumalik sa ospital, nawalan siya ng lakas ng loob na ibigay ito. Tumayo lang siya sa labas. Dumating si Jeonsu para makipagkita sa boss ng sindikato. Naghagis siya ng bag ng pera sa mesa para umarkila ng taong mananakit sa grupo ni Siroy. Abala ang grupo ni Siroy sa pagtrabaho ni Hiseo nang buksan niya ang drawer nito. Nabasa niya ang diary ni Hiseo at nakita ang larawan na iginuhit nito para sa kanya. Bahagya niyang naunawaan ang pagmamahal ni Hiseo sa kanya. Bigla niyang napagtanto na mahal din niya si Hiseo. Agad na isinugod si Siroy sa ospital. Mabilis siyang nagmaneho para ipagtapat ang pag-ibig kay Hiseo. Sa ospital, nakita ni Hiseo ang kwintas na bigay ni Siroy. Natuwa siya't nalaman na may gusto pala sa kanya si Siroy. Biglang pumasok ang peking doktor, sabi oras na raw ng iniksyon. Pagdating ni Siroy sa ospital, gulo lang ang nakita sa kwarto. May nagpadala ng litrato ni Hiseo na kinidnap at mensaheng pumunta siya. Nagmaneho si Siroy ng todo bilis para makarating agad. Napansin ni Gunwoo na may mali at hinabol siya. Maya-maya, dumating si Siroy sa tagpuan sa daan sa gubat. Nang makita si Gunwoo, naisip ni Jeonsu na ipahamak din siya. Agad niyang pinabangga ang kotse kay Siroy. Nang makitang nagmadali si Siroy para iligtas siya at nabagsak sa bundok, malapit ng mamatay, biglang naisip si Hiseo, nang hihinayang na di pa niya natanggap ang pag-ibig nito. Nakita to ni Jeonsu at tumawag agad ng ambulansya, pero may pinadala pa rin ang kapatid ni Jeonhwan para patayin si Siroy. Mabuti na lang at naabisuhan ni Gunwoo si Squan sa tamang oras. Binugbog ni Squan si Gunwoo hanggang mawalan ng malay at itinapon sa kinalalagyan ni Hiseo. Akala ni Jeonhwan patay na si Siroy, pero may pinadala pa rin ang boss para tiyakin. Dinala nila si Siroy sa ospital, walang malay at halos wala ng buhay. Labis na nag-aalala ang lahat dahil hindi nila alam kung nasaan si Hiseo. Nakita ng dating pulis ang kamera at agad na lamang ito'y kidnapping. May anonymous messages pa rin kay Siroy, pero ngayong alam ng pulis, baka patayin si Hiseo. Nagpa siyang harapin ni Squan ang mga ito, habang si Jeonhwan ay nagpapahirap sa mga bihag at nagbabanta kay Hiseo, ikinagagalit ni Jeonsu. Nagkunwaring takot si Hiseo, pero nang umalis si Jeonhwan, agad siyang kumalma at kumalas sa pagkakatali. Samantala, pinuntahan ni Squan ang boss na kinuha ni Jeonhwan. Nagmakaawa siya sa boss na itigil na ito. Matagal silang nakulong kasama si Siroy, pero di sila nagtulungan at binugbog pa siya. Kaya tinawagan ni Squan ang pulisya at matagumpay silang naidala sa istasyon. Pinaghirapan ni Hiseo na putulin ang lubid hanggang umaga. Mabilis niyang kinalag si Gunwoo para magsama silang tumakas. Samantala, nasa koma pa rin si Siroy. Sa panaginip, nakatayo sila ng ama sa tulay patungo sa kabilang mundo. Sabi ng ama, kung nahihirapan ka, halika na kasama ko. Niyakap ni Siroy ang ama, pero sabi nito may utang pa siya kay Hiseo. Pagkatapos, umatras si Siroy mula sa tulay. Bigla na lang, nagising si Siroy. Ang matinding pagnanais niyang mabuhay ay humila sa kanya mula sa kamatayan. Ngunit umiyak si Siroy nang matagal. Ang paghihiwalay sa kanyang ama ay tunay na masakit, isang bagay na hindi kayang ilarawan. Sa panahong ito, tinatawag din ni Gunwoo ang kanyang ama, ngunit hindi tulad ni Siroy, patuloy niyang sinisisi ito. Sinabi niyang dahil sa kanyang ama kaya wala na siyang babalikan ngayon. Ginawa niya ito bilang paghihiganti sa ginawa ng ama sa kanya noon, at para saktan ang nagdulot ng kanilang paghihiwalay. Sinabi ni Jeonhwan ang lugar ng mga bihag at hinamon ang ama, nangangakong palayain sila kapag dumating ito. Halos bumagsak si Chairman Jang nang marinig ito. Ito ang tunay na ganti sa mga itinuro niya sa kanyang anak noon. Pagkatapos magsalita, bumalik si Jeonhwan sa lugar ng detensyon. Biglang sinalakay at binugbog siya ni Gunwoo. Gusto pa siyang bugbugin ni Hiseo para makaramdam ng seguridad, pero pinigilan siya ni Gunwoo. Kaya umalis na lang silang dalawa. Tumakbo sila palabas at sinubukang sumakay sa kotse para tumakas, pero bago sila makatakas, hinarangan sila ng mga gangster gamit ang kanilang mga ilaw. Lumitaw ang boss at si Gunwoo at pinalibutan ng dalawang tao. Sa kabilang dako kakagising lang ni Siroy at agad na gustong iligtas si Hiseo. Nang marinig yon, pinigilan siya ni Soa, sinasabing masyadong mapanganib. Agad na ipinahayag ni Siroy na mahal niya si Hiseo. Pagkasabi nun, determinado siyang iligtas si Hiseo kahit alam niyang baka mamatay siya. Nabalitaan ni Siroy na alam ni Chairman Jang kung nasaan si Hiseo. Agad siyang pumunta sa bahay ni Chairman Jang, sugatan. Nagbanta si Siroy na magsusumbong sa pulis kung di sasabihin ni Chairman Jang kung nasaan ang mga bihag. Di inasahan, hindi pala madaling takutin ang matanda. Pinilit niyang lumuhod si Siroy kapalit ng buhay ni Hiseo. Mas gugustuhin ni Siroy mamatay kaysa lumuhod, pero para kay Hiseo, isinuko niya ang lahat at lumuhod. Nakita yon ng matanda at tumawa ng parang baliw. Sa huli, natupad ang kanyang hangarin, pero ibinenta niya ang anak at isinulat ang lugar sa papel. Nang makita ito, tumayo si Siroy at nagpahayag, hindi ka na ang kalaban ko. Ang nagbenta ng anak para lang lumuhod ang kalaban ay kasuklam-suklam. Hindi ka na karapat-dapat na maging kaaway ko. Pagkasabi nito, kinuha ni Siroy ang address at umalis, iniwan ang matandang galit na galit. Samantala,
Pinalibutan ng mga gangster ang dalawang bihag, handang pumatay. Umatras si Hiseo at kumuha ng pala, habang si Gunwoo ay dumampot ng bakal sa paanan. Sigaw ni Hiseo, sa bilang ng 3, sige, laban tayo. Pero pagkabilang, binitawan niya ang pala at tumakbo, iniwan si Gunwoo na mag-isa. Dahil gusto ni Gunwoo si Hiseo, ginamit niya lahat ng lakas para pigilan sila. Nang tapusin na sana ng boss si Gunwoo, pinigilan siya ni Jeonhwan, nagkaroon ng konsensya. Sumakay sila sa kotse at hinabol si Hiseo na tumatakbong desperado. Bago siya masaksak, mabilis na tumakbo si Hiseo sa bukid. Sinabi ng boss sa dalawang junior na habulin siya habang sila ni Jeonhwan ay haharangan ang daan. Hirap na tumakbo si Hiseo sa kalsada nang sumugod ang kotse sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating din si Siroy. Tinapakan niya ang gas at dumiretso sa kotse ng kalaban. Mas matibay ang kotse ni Siroy, kaya ligtas silang dalawa. Masayang tumakbo si Hiseo at niyakap si Siroy habang dumarating sina Gunwoo at boss. Nagmakaawa si Siroy sa boss na umurong, pero hindi ito nakinig. Nakita ito ni Squan, kaya naiwan siya para harangan ang daan, pinauna ang dalawa. Mabilis niyang tinalo ang mga junior, naiwan lang ang boss na matinding kalaban. Tumalon si Jeonhwan sa kotse para habulin si Siroy. Matapos silang tumakbo ng ilang sandali, hindi na nakayanan ni Siroy dahil sa sakit. Tumigil siya at mabilis na sinabi kay Hiseo na mahal niya ito. Habang nagyayakap sila sa gitna ng kalsada, pinabilis ni Jeonhwan ang kotse at tinumbok sila. Galit na kumuha si Siroy ng bato at inihagis sa kotse, kaya napilitang huminto ito. Sinabi ni Siroy kay Hiseo na magsumbong sa pulis habang siya'y lalaban kina Gunwoo at Jeonhwan. 4 na taong pagsasanay sa kulungan ay nagbago kay Jeonhwan at si Siroy ay nabugbog ng todo. Natalo ni Squan ang boss at mga kasamahan, pero pinatawad niya sila, umaasang magbabago ang boss. Sa panig ni Siroy, akala'y patay na, pero ang pag-iisip kay Hiseo ay nagbigay ng lakas. Tumayo muli si Siroy at maging si Gunwoo ay humanga sa kanya. Ginamit ni Siroy ang lakas para talunin si Gunwoo, ngunit bumagsak siya sa pagod. Sa sandaling iyon, bumalik si Hiseo kasama ang mga pulis. Masayang nagyakap ang dalawa. Kinabukasan, isinumiti ni Sua sa pulisya ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Jenga. Agad-agad, sinalakay at siniyasat ang bahay ni Chairman Jiang. Ang buong grupo ay iniimbestigahan dahil sa pangungurakot at panunuhol. Gusto ni Chairman Jiang aminin ang lahat dahil malapit na siyang mamatay, pero sinabi ng sekretary na gustong umurong ng mga kasosyo. Dahil dito, nabangkarote si Jenga at kailangang ibenta ang kumpanya. Nataranta si Chairman Jiang nang mabalitaan ito dahil mawawalan siya ng lahat. Humingi siya ng tulong sa lahat ng pwede, pero wala siyang mahanap. Mapait na natanto ng chairman na si Siroy na lang ang makakatulong sa kanya. Samantala, nakakulong si Junwan dahil sa failed arrest at murder, habang buhay na mananatili sa bilangguan. Sa kabilang banda, nagising si Siroy sa ospital. Ang una niyang ginawa ay yakapin ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit galit na galit ang nanay ni Hiseo nang malaman ang lahat, kaya pinagalitan niya si Siroy. Hindi inaasahan ang sabi lang ni Siroy, pasensya na nagpasaya sa ina ni Hiseo at si Hiseo rin ay natuwa. Masaya silang umalis ng ospital at sabay-sabay umuwi. Pero pagdating sa restaurant, nakita nila si Pangulong Jiang doon, dumating para aliwin sila. Personal na pumasok si Siroy sa kusina, nagluto ng putahe, at inanyayahan si Pangulong Jiang na tikman ito. Napakasarap ng lasa kaya muling pinag-isipan ni Pangulong Jiang ang kakayahan ni Siroy. Inihayag ni Siroy na isasama niya ang Jenga sa kanyang kumpanya at tatanggalin ang pangalang Jenga. Si Pangulong Jiang, na talagang malungkot, ay bigla na lang tumayo, lumuhod, at taus-pusong humingi ng tawad kay Siroy. Inamin niyang masama siya buong buhay, pero sa huli ay nagbago at humingi ng tawad kay Siroy, saka yumuko. Inasahan ni Siroy na luluhod si Chairman Jiang, pero ngayon ay hindi na siya masaya. Naantig siyang magpatawad pero tuloy pa rin ang pagsasanib ng kumpanya. Ang chairman, na nagsimula sa wala, nawalan ng lahat dahil wala siyang puso. Ginanap ang pagsasama ng Jenga sa kumpanya ni Siroy, at siya ang naging pangulo. Nakatanggap siya ng buong suporta mula sa mga shareholder. Sa panig ni Jonsu, lalo niyang iginalang si Siroy matapos ang tulong nito. Tinalikuran niya ang ambisyon at pumili ng bagong landas mula noon. Si Siroy, dati walang-wala, amay pinatay, buhay na wasak, nakulong, naging mabait at matatag. Sa huli, natagpuan niya ang kaligayahan at tagumpay. Lumabas sina Siroy at Yesyo, hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ng madamdamin. Nagpatuloy sila sa masayang buhay na magkasama.